Kagalang-galang na obispo ng Diocese ng San Pablo, Most Reverend Leo Drona, Reverend Father Rene Eriga, mga kaparian ng Diocese, mga kapatid. Narinig na ninyo marahil ang kasabihan sa Ingles, "The hand that rocks the cradle is the hand that rules the world." Ang kamay na umuugoy ng duyan ay ang kamay na naghahari sa mundo. Maraming dahilan na ang naibigay kung bakit naging katanggap-tanggap na sa ating lipunan ang kasabihang ito. Katunayan, walang nagtangkang kumontra dito. At sa paglipas nga ng panahon, lalong nakikita at nararamdaman ang mahalagang papel na ginagampanan ng kababaihan sa ating lipunan. Pero hindi rin maikakaila na patuloy na nag-iiba ang mundo. Kung dumadami ang oportunidad para sa kababaihan, dumadami rin naman ang suliraning magkatulong nilang hinaharap ng mga kalalakihan. Kung minsan nga, sa kanilang mga balikat nakaatang ang mga suliraning ito. Dala ng mga ito, marami na bang nabago sa kaisipan ng mga kababaihan ngayon? At bakit mahalagang madinig ang kanilang saloobin sa mga issue at usapin sa ating lipunan? Ayon sa pinakahuling census, sa 83 milyong populasyon ng Pilipinas, halos kalahati o 49% ay babae. 96% sa kanila ay nakapag-aral. 54% ng labor force ay binubuo ng babae. At sa mga ito, 58% ang humahawak ng administrative at managerial na posisyon. Ibig sabihin, mas maraming babae ang humahawak ng pinakamataas na posisyon sa mga tanggapan at negosyo. Sa ganitong sitwasyon, hindi maikakailang mahalaga kung anuman ang opinyon nila sa mahahalagang issue sa ating bansa sa ngayon, pampamilya man o hindi. Dahil aktibong nakikilahok ang kababaihan sa halos lahat ng aspeto ng lipunan, hindi katakataka na sa hanay ng mga issue o isapin na inilahad sa kanila, ang issue ng kabuhayan ang unang pinili ng mas nakararami. Pangalawa sa kanilang opinyon ay ang edukasyon. Batid nilang mahalaga ang kapaligiran sa paglinang ng isipan ng kanilang mga anak. Kaya't ito ang ikatlong pinakamahalagang issue para sa kanila. Pang-apat, ang kalusugan. Nakikita natin kung paano makilahok sa usapin ng pamahalaan ang mga kababaihan sa ngayon. Kaya't ang pamunuan ng pamahalaan ang ikalima sa kanilang listahan. Mahalaga rin sa kanila ang ika-6 nilang pinili, ang kapayapaan at katarungan. Pang-7, ang pangdarayuhan, at pang-8, ang pagsulong ng kanayunan. 80% sa mga tumugon sa survey ang nagsabi na totoong laganap ang kahirapan sa kanilang lugar sa kasalukuyan. Bagamat may ilang nagsabi na ito ay dahil sa maling prioridad ng pamahalaan, batid naman ang karamihan kung paano ito maiibsan. May mga nagsabing kailangan dagdagan ang kasipagan at hindi maging ningas-kugon sa anumang nasimulan. Halos lahat ay nagsabi na ang kahirapan sa ngayon ay dahil sa kawalan ng hanap buhay at kakulangan sa oportunidad na ibinibigay ng gobyerno. May isang nagsabi, unahin ang mahihirap, bawasan ang graft and corruption. Batid nating isa sa mga suliranin sa ngayon ay ang ginagawang relocation ng mga squatters sa mga lugar kung saan malayo sila sa kanilang mga trabaho. May isang tumugon sa survey na nagsabi na ang ilalaman sa tiyan ang unang dapat bigyang kalutasan. Kung hindi ito matutugunan,
ang mga tao ay magiging salot sa lipunan. 80% sa mga kababaihang tinanong ang nagsabi na ang kakulangan sa edukasyon ang isa sa mga sanhi ng kahirapan sa ngayon. Ayon sa census, 2.4 million na Pilipino sa ngayon na may edad 10 pataas ay ang tinatawag na basically illiterate. At 3 million out-of-school youth ay may posibilidad na maging illiterate. Inaasahan ng maraming kababaihan na ang pamahalaan ang unang dapat magbigay ng kalutasan sa suliraning ito. Minungkahi ng ilan na maglaan ng mas malaking budget para sa edukasyon, magkaroon ng vocational training sa mahihirap, study now, pay later programs. Muling binanggit ng ilan, bawasan ang graft and corruption para pumunta sa tamang mga tao ang pera ng gobyerno. Hindi naman nila ikinaila na may pananagutan din ang lipunan sa paglaganap ng kahirapan. 97% sa kanila ang nagsabi na ang katamaran ay nagdudulot din ng kahirapan. May mga nagsabi na mayroon din namang mga taong ayaw mahirapan ng katawan at ayaw magbanat ng buto. Ngunit, gayong marami nga ang kulang sa pagsisikap at kasipagan, isinisisi din nila ito sa kakulangan ng oportunidad na ibinibigay ng pamahalaan tulad ng skills training at trabaho. Sa bahagi ng pribadong sektor, iminungkahi nila na babaan ang tuition fees upang mas maraming kabataan ang makapag-aral. Gayun din, dumami din daw nawa ang mga libreng paaralan hanggang high school man lamang. Kung walang trabaho, siyempre walang kita. At kung walang kita, walang maibibili ng pagkain at pangunahing pangangailangan. 86% sa mga sumagot sa survey ang naniniwala na mayroong krisis sa pagkain sa ngayon. Bagamat ang kawalan ng pinagkakakitaan ang pangunahing dahilan kung bakit hindi makabili ng sapat na pagkain ng marami, isinisisi din nila ito sa sobrang taas ng mga bilihin dahil sa ipinatutupad na VAT. Kaya't ang mungkahi ng ilan, alisin ang VAT. Bantayan ang umaabuso sa pagtaas ng presyo at parusahan ang lumalabag dito. Pero ayaw umasa ng ilan sa pamahalaan. Batid nila na kailangan ding tulungan nila ang kanilang sarili. Kaya't iminungkahi nila sa kapwa kababaihan na matutong maging self-sufficient sa pagkain. Ito ay sa pamamagitan ng pagtatanim ng gulay sa kanilang mga bakuran. Bukod sa pagkain, 97% ang sumagot na ang paglaganap ng drug addiction ay isang pangunahing suliranin ng lipunan sa ngayon. Malaki ang magagawa ng mga magulang upang sugpuin ang problemang ito. Marami ang nagsabi na ang mga magulang ang unang makagagawa ng paraan para madisiplina ang kanilang mga anak at ipaliwanag sa kanila na ang droga ang numero 1 kalaban ng kabataan. Sa bahagi ng pamahalaan, naniniwala sila na kung mapaparusahan ng wasto ang mga drug pushers, yung tunay na parusa at hindi pakunwari lamang, sabi ng ilan. Yung hindi papogi points lang, sabi naman ng iba, mababawasan ang suliraning ito. Naniniwala din sila na kung mabibigyan ng mapaglilibangan ang mga bata tulad ng sports at iba pang recreational activities, kusa nang iiwas ang mga ito sa droga at iba pang bisyo. Isyong pangkalusugan ang mahalaga ring bigyan ng pansin. Ayon sa 71% ng mga sumagot sa survey, may ilang mga sakit na hindi agad natutugunan ng pamahalaan. Sumunod sa edukasyon,
Marami